Matutunaw. Madadalisay. Hindi, parang Ano ba matutunaw? Natutunaw ba yung gold? Natutunaw yung mga dakina. Ano yung natatanggal? Rust. Yung rust, yung mga kalawang, yung mga bakal. Naaalis yung mga hindi gold. Lipadura. Pag dumaan yan sa apoy, lalo yang kumikina. Ang Kristyano pag dumaan sa apoy, nangyayari. Lalong dapat lumalakas. Lalong, pero kabalik na rin minsan. Pag dumaan sa pagsubok, lalong humihina. Amen? Amen. Totoo ba yan? Kumahalo yung tao. Oh? Ano yung nagpapahina sa Kristyano pag dumaan sa apoy? Baka hindi tunay na Kristyano. Kasi ang tunay na Kristyano, normal sa kanya ang pagsubok. Minsan, isip natin bakit po pagsubok na lang to. Hindi mo alam, you are meant for that. Sabi ni Kristo doon sa Smyrna Church, may ilalagay ang demonyo sa panan mo ng kapighatian. Pinapauna na ng Panginoon, mayroong pagsubok na dadaan sa church. Kaya kailangan dumaan sa church. Kailangan ang church dumaan sa dark ages. Kailangan dumaan dun sa bagay na pag-live. Ang problema minsan mahirap, di ba? Mahirap minsan pagka ikaw na yung nandun sa sitwasyon. Ang hirap pagtagumpayan. Amen? Ngayon, paano mo mapagtatagumpayan? Ang sabi ng Bible sa James chapter 5. James 5:16, pakibasa. Sister Jason, pakibasa. 16, 7. Doon muna tayo sa 16, 17, 18, 19, 20. 16 si Jason, 17 si Nika, 18 si Nikki, 19 si Simon, si Jisrael sa 20. Santiago. Teo, mag-focus. Okay, James 5:16. Last na verse na yan. Okay na. Okay, verse 17. 17. Nika. Santiago. Si Elias ay isang tao na tulad din natin na matayin siya nanalangin na buwan. Umulan, nagsinga umulan sa loob ng taon at aring. Okay. Diretso. 18. Nikki. At nang siya'y kaoras-anim na buwan ay mali. At nang siya'y nanalangin para umulang basta umulan at na bunga ng mga halaman. Yung ulan nakakapagbigay ng bunga sa halaman, no? Okay, 19. Simon, lakasan. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilinis ng landas at may isa na kumakay sa kanya upang magsisi. Tandaan nyo to, para lumakas kayo. Minsan mahina eh. Minsan ang hirap, sa totoo lang. Maaaring hindi pa kayo nandun sa darkest of your life. Darkest time of your life. Anong gagawin nyo? Mga kapatid, kung ang iba sa inyo ay naliliko sa katotohanan, ang isa'y ipanumbalik siya. Sino ang kukuha sa kanya? Sino ang magko-convert sa kanya? Yung kapatiran. Verse 20. Then, ipang tandaan ninyo, sino man Lakas, pakilakas. Verse
isang kapatid, mako-convert ng isang kapatid. Hindi na siya magkakasala ulit. May nakalagay ang demonyo ng kasalanan. Tandaan nyo to, pag na-backslide ng isang Kristyano, ang kasunod nun, mas maraming kasalanan ang gagawin niya. Pag na-backslide ka, anti-Christ ka. Ito yung tanong, kahit ba nandun ka sa church, pwede kang anti-Christ? Yes, dahil ayaw mong ituwid ka sa iyong mga kasalanan. Anong kasalanan yan? Kasalanang omission and commission. Minsan nagkakasala tayo doon saan? Doon sa alam natin pero hindi natin ginagawa. Mayroon kayong assignment, nakalista ka, di ba? Mayroong sin of omission at sin of commission. Yung hindi mo alam, yung bagay na alam mo, hindi mo ginagawa. Yung bagay na hindi mo alam, yun yung ginagawa mo. Dalawang klase ng kasalanan. Sinasadya mo. Alam natin yung tatlong klase. Yung kategorya ng kasalanan na alam mo at kasalanan hindi mo alam. May kasalanan bang minsan hindi natin alam? Sabi ng Panginoon dito, let others convert you. At anong sabi doon? Ano mangyari? Pakihanap nyo nga yung agawin sa apoy. James chapter 5. 20. Yung kagawin sa apoy. Ano ba yun? Yun yung pas, go to 5:20. Wala dito eh. Yun na. Shall hide. Wala dito yung hell eh. Puro ata. Pakihanap po din yung agawin sa apoy. Then we will pray. Wala. Yun nga yung pas, James chapter 5. Hindi yun 19. Pakihanap yun sa Tagalog yung 19. From death.